misa sa kanilang mga tahanan. Puno ng saya ang mga puso, handa sa pagsalubong. Ang salita ng katawang tao, pangako ng Diyos ay nagkatotoo. Pakinggan natin at siya'y tanggapin sa misang pagsasaluhan. Simbang gabi na, bituin sa langit nagpakita. Bayan, halina, maghanda sa pagdating niya. Simbang gabi na, malapit na ang katuparan ng kaligtasan, kapayapaan, bunga ng pagmamahal niya. Ng kaligtasan, kapayapaan, bunga ng pagmamahal niya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo ay nasa pang-anim na araw ng ating simbang gabi o Misa de Gallo. Tayo ay nagpapasalamat at nagpupuri sa Diyos dahil kahit nasa gitna ng ating mga paghihirap, maraming mga problema, meron pa ring tao na nagdarasal para sa atin, meron pa ring tao na napakabait sa atin. Sila mga tao na madalas di man natin napapansin, pero mahal na mahal tayo. Sino mga taong ito na napakabuti at napakabait sa iyo? Mga kapatid, sana kung nakatanggap ka ng kabutihan sa iba, maging mabuti at mabait ka din sa iba. Sa mga pagkakataon na kung saan hindi man natin pinasalamatan ng Diyos, sa mga taong nagmamahal sa atin, magpakumbaba tayo, hilingin natin ang kanyang awa para minsan pa tayo ay makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinangdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin,
Ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mo ang iyong salita na binalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mong kami sumasampalataya, siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng awit ni Solomon. Ang tinig ng aking mahal ay akin ang naririnig. Mga gulod tinatahak upang ako'y makaniig. Itong aking mangingibig ay katulad ninyong usa. Mabilis kong kumilos, ang katawan ay masigla. Sa tabi ng aming pader, naroroon lagi siya. Sumisilip sa bintana para ako ay makita. Ang mahal ko ay nangusap at ganito ang tinuran. Sa akin ay sumama ka, alina, alika na, aking mahal. Lumipas na ang taglamig sa buong lupain, at ang tag-ulan ay natapos na rin. Bulaklak sa parangan, tingnan na bumukadkad na. Ito na nga ang panahon upang tayo ay magsaya. Sa bukid ang mga iboy umuhuni, kumakanta. Yaong mga bungang igos ay inog na para-para. Ang mga punong ubas sa bulaklak ay itik na. Tayo na nga, aking mahal, sa akin ay sumama ka. Ika'y parang kalapati nagkukublis sa batuhan. Halika at ang ganda mo ay nais kong mapagmasdan, at nang aking ding marinig ang tinig mong ginuntuhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy papurihan ng tapat ng sambayanan. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiteng malakas. Kasaliw ang tutog ng alpang marilag. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay namamalagit walang pagkatapos. Mapalad ang bansang Panginooy Diyos, mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon, siya ang sanggalan natin at katulong. Dahilan sa Kanya kami natutuwa, sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Alleluia, 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 Alleluia. Emmanuel, na hari namin, halina't kami sa gipin, at utos mo'y tutuparin. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Judea. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth, at buong galak niyang sinabi, "Bukod kang pinagpala sa babaing lahat."
At pinagpala naman ang iyong dinadalang anak. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat and welcome po sa ating pang-anim na simbang gabi o Misa de Gallio. Nakalahati na po tayo. Konti na lang, matatapos na po natin. Kumusta po kayo? Dasal at dalangin ko, sana ay nasa mabuti at magandang kalagayan kayo. At isang dasal ko na habang kayo ay nagsisimba, lumalalim ang inyong pananampalataya at lumalakas ang inyong pag-asa. Because the most expensive thing that could cost us is our hope. Dahil pag wala kang pag-asa, para saan pa ang mabuhay ka? Hindi po ba? Pag wala ka ng pag-asa, wala ka na ring dahilan para magpatuloy at mabuhay. Mga kapatid, dasal ko po ang ating mga misa ay nakakatulong para tumibay ang inyong pag-asa, para magpatuloy kayo at para lumakas kayo sa buhay. Amen? Meron pong isang napakagandang kwento tungkol po sa isang banal na monghe. Sa kanya pong paglalakbay sa bundok, nakakita po siya ng isang batis at uminom siya dahil nauuhaw siya. Habang umiinom siya, may nakita po siya na isang malaking tipak ng ginto. At kinuha po niya ito, nilagay sa kanyang bag. Kinabukasan, sa kanyang pagpapatuloy, sa kanyang paglalakbay at paglalakad, meron po siyang nakasalubong na isang nagpapalimos. Isang pulubi, gutom na gutom. At nilapitan po niya ang monghe, humihingi ng pagkain. Ito naman pong monghe, binuksan yung bag, kumuha ng tinapay. Pero aksidente, nakita po ng pulubi, ng mahirap, yung napakalaking ginto nandun sa loob ng bag. Kaya sabi po ng pulubi dito sa monghe, total monghe ka, hindi mo naman kailangan yan. Pwede po ba sa akin na lang yung ginto na nakita ko dun sa bag mo? At itong monghe, wala pong pag-aalinlangan. Walang dalawang isip. Agad kinuha yung ginto, binigay po dun sa pulubi. At umalis yung pulubi, napakasaya. Nagdidiwang, iniisip, sinasabi, yes, mayaman na ako, solved na ang aking buhay, wala na ako problema. Pero ilang araw ang lumipas, nagkakita muli ito pong monghe at yung pulubi. At tilapitan ng pulubi yung monghe. Sabi ng pulubi, alam ko po mahalaga para sa inyo yung ginto. Ibabalik ko na sa inyo. Pero meron akong gustong ibigay nyo sa akin. Nagtataka itong monghe. Tinanong, anong gusto mong ibigay ko sa iyo? At sabi ng pulubi, gusto kong ibigay mo sa akin yung naramdaman mo. Ano yung nag-udyok sa inyo? Bakit ganun kadali para sa inyo? Ang ibigay na lang itong ginto. Yan po sana yung ibigay nyo sa akin. Dahil para sa akin, napagnilayan ko, naisip ko, mas mahalaga yon kesa dito sa ginto. Oo nga naman po, di po ba mga kapatid? Hindi lang ang kayamanan, ginto, pera, diamante, ari-arian, ang mahal at mahalaga sa ating buhay. Mas mahal at mas mahalaga ang kagandahang loob. Amen? More precious than gold, diamonds, wealth, money, riches is kindness and generosity. When you are kind, when you are generous, you are the wealthiest, you are the richest. Ang pinakamayamang tao ay hindi yung maraming ari-arian. Ang pinakamayamang tao ay yung taong handa na tumulong. Ang pinakamayaman na tao ay yung taong masayang nagkakawang gawa. Amen? My dear friends, there is hope. Believe it
Why? Because there are still generous and good people in this world. Maniwala ka man hindi, meron pa rin mga taong mabubuti at matulungin. Kahit na sabihin mo, maraming swapang ngayon sa mundo. Oo, maraming mga tao na gahaman sa pera, matakaw sa lupa. Kahit na maraming mga tao ang makasarili. Pero tahimik lang. Marami pa rin ang mga tao, hindi lang nila sinasabi, mabuti sila, mabait sila, mapagkawang gawa ang mga taong ito. Maniwala ka, mga kapatid, meron pa rin mga tao na pag ikaw ay nangailangan, tatakbo sila sa iyong tabi para ikaw ay tulungan. At isa ang ating mahal na ina, isa si Maria. Sa mga ganyang klaseng tao, kahit na nagdadalang tao, ang ating mahal na ina, si Maria, kahit na malayo daw yung kanyang paglalakbay, kahit na nakakapagod yung lakarin, narinig natin, nagmadali siya na pumunta sa kanyang pinsan, si Elizabeth. Yung bahay po nila Elizabeth, nasa kaburulan. Mataas itong lugar. Pero hindi ininda ni Maria yung pagod, yung layo. Bakit siya pumunta doon? Kasi gusto niyang makipagsaya doon sa grasya na tinanggap ni Elizabeth. Pumunta siya doon kahit na siya, meron din siyang dinadala sa kanyang sinapupunan kasi gusto niyang tulungan sa pagdadalang tao ang kanyang pinsan. Ganyan kabuti ang ating mahal na ina. Ganyang kabait si Maria. Ano po ang tanda na ang isang tao ay tunay na mabuti at mabait? Ito ay kapag kaya niyang kalimutan minsan ang kanyang sarili para lang tulungan ang iba. My dear friends, we can also spread hope in our world by being simply kind to others. Remember, kindness is also a ministry. Isang klase po na paglilingkod ang pagiging mabait. Opo, kailangan natin sa simbahan na mga nagbabasa, kailangan natin sa parokya, yung mga nangangasiwa, kailangan po natin sa Santa Iglesia, ang mga bata na nagsuserve. Pero ang number one na kailangan natin sa paglilingkod, ay yung mga naglilingkod ay mababait. Amen? Aanuhin mo yung napakalapit mo sa simbahan, yung ugali mo napakalayo sa Panginoon. Di po ba? Aanuhin mo yung nagsaserve ka nga, napakasama naman ang iyong ugali. Di po ba? Opo. Lahat tayo, meron tayong mga pinagdadaanan na problema. Opo, lahat tayo, merong inaalala minsan. Opo, lahat naman tayo may sugat sa nakalipas. Pero mga kapatid, sana naman maging sensitive ka sa ibang tao. Hindi mo alam, yung kaharap mo, mahina, marupok siya. Piliin nating maging mabait palagi. Dahil hindi natin alam yung struggle, yung paghihirap na pinagdadaanan ng ibang tao. Piliin natin maging matulungin sa iba. Kahit na tayo ay nangangailangan din. Dahil pag marunong kang tumulong sa iba, nakikita yan ng Diyos. Ang Diyos ang magpupuno sa iyong pangangailangan. Amen? Ang simpleng ngiti, malaking bagay po yan. When you smile, you spread love and cheer. May bayad po ba yung ngiti nyo? Di ba wala? Bakit hindi mo subukan ng umiti? Practice always to smile. Even if life is hard. Ang bigat na nga ng buhay. Ang hirap na nga ng ating sitwasyon. Tapos magsisimangot ka pa. Please, try to smile. Other people are looking. Smile. You can affect other people. Smile. Your body will feel it. You will become a lot happier. Amen? Subukan mo. Batiin mo ang iba. Nakakagaan ng loob yan. Kamukha po ni Elizabeth. Binati niya si Maria. Siguradong pagod na pagod ang ating mahal na ina doon sa kanyang paglalakbay. Pero nawala yung pagod niya nung binati siya ng kanyang pinsan si Santa Isabel. Sinabihan siya, "Blessed are you among women." Kaya nga po, kung babasahin nyo, itong ebanghelyong ito, pagkatapos, si Maria naman kakanta. Yung kanyang
Magnificat, mababasa natin. Napakalaking bagay. Yung pagbabati mo, pag-affirm, pagko-compliment sa ibang tao. Kasi ang kasabihan nga, a compliment is a verbal sunshine. Wow, ganda po, no? Nakakapagbigay ka ng liwanag sa ibang tao pag pinupuri mo sila, pag binabati mo sila. Yung lang sabihin mo din, pinagdadasal mo yung ibang tao, nakakabuhay na po yan ng pag-asa sa iba. Hindi mo lang alam, napakalaki ng impact mo kung magpaparamdam ka ng kakaunting kabutihan sa kapwa mo. Remember, my dear friends, kindness costs nothing. But to the right people, it is priceless. Wala naman pong halaga. Libre lang po ang pagiging mabuti sa iba. Pero pag tinulungan mong ibang tao, napakahalaga niyan para sa kanila. Kung nag-iisip po kayo ng regalo ngayong Pasko, bakit hindi mo subukan muna na maging mabuti at mabait? Hindi po yan excuse para hindi magbigay ng regalo. Pero kapatid, tama na muna yung pagbubwisit. Tama na muna yung pagtatampo. Tama na muna yung pag-iinis-inis mo, yung init ng iyong ulo. Ang pinakamahalagang regalo ay yung ngayong Pasko, butihin mo lang ang iyong ugali. Sana naman maging mabait ka. At sana kahit hindi Pasko, buong year, hanggang next year, araw-arawin mo na maging mabuti at mabait ka, umpisan mo sa pamilya mo. Amen? Sabi nila, kapag may kasama kang 5 matalinong tao, magiging pang-anim ka daw dun sa mga matatalinong yon. Sabi nila, kapag meron kang kaibigan na 5 mayayaman, magiging kang pang-anim na mayaman kasama nila. Yan, maghanap na kayo ng mga mayayaman na kaibigan, ha? Pero totoo din po, pag meron kang kabarkada, kaibigan kasama, 5 pasaway, 5 mabisyo, araw-araw pakisamahan, magiging pang-anim ka dun sa mga pasaway, dun sa mga mabibisyong yun. Ibig sabihin, yung mga kasama natin may epekto sa ating pag-uugali. Tandaan niyo po ito. Yung mga kaibigan natin, yung mga kabarkada natin, yung mga nakakasama natin, parang wifi yan. Sila yung signal sa ating pagkatao, sa ating pag-uugali. Kaya nga, kung gusto mong maging mabait, sino dapat ang samahan mo kung hindi rin yung mga mabait? Nagpapasalamat tayo dahil sa simbahan, hindi lang mababait yung mga kasama natin, banal pa sila. We have the saints who can help us, who can transform the way that we think, the way that we talk, the way that we act. Nagpapasalamat tayo. Nandiyan ang ating mahal na ina, si Maria. Naway, samahan tayo ng ating mahal na ina. Sinasamahan tayo ng ating mahal na ina. Ginagabayan niya tayo. Nananatili siya sa atin. At pinagdarasal tayo araw-araw. Para magbago ang iyong pag-uugali at pamumuhay, naway, maging mabuti at banal ka, kamukha niya. Samahan mo, lapitan mo ang ating mahal na ina, si Maria. Sabihin natin, sa pamamagitan ng banal na misang ito, magpatulong tayo sa Kanya para sa pagbabago ng ating buhay. Mahal na ina, Mama Mary, tulungan mo kami. Pagdasal mo kami ngayon at magpakailanman. Amen. Kalakip ng ating pagninilay sa misteryo ng tuwa ng pagdalaw. Magtuon tayo ng pansin kina Mariang kabanal-banalan at kay Elizabeth at kay Jesus na siyang sanhi ng kanilang kagalakan. Kaysa nila, manalangin tayo, ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa inang simbahan, naway higit niyang kahalagahan ang ginagampanan ng kababaihan sa pamayan ng Kristiyano at sa tuwinang ipagtanggol ang kanilang karangalan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng may bahay, naway sila'y maging kasangkapan ng pagpapakabanal ng kani-kanilang asawa at tagapagtaguyod ng pagkakasundot kagalakan sa tahanan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami.
Para sa lahat ng ina, naway palakihin nila ang kani-kanilang anak ng may takot at pagmamahal sa Diyos at maging inspirasyon sa kanila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoong Diyos, makapaghanda nawa kami sa pagdating ng Pasko, na tulad ng paghahanda ni Elizabeth para sa pagsilang ni Juan at ni Maria para sa pagsilang ni Jesus, ng ating Panginoon at tagapagligtas na nabubuhay, naghahari, magpakailanman. Amen. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa, mga pusong tapat. Sa muranin ay iyong pingin, at kapayapaan nawa ay kamtin. Itong alak at tinapay, mga bungang alay, halo ng pawis at biyaya ng langit. Sa aming pag-ibig sa kapwa kapatid, buwan ang buhay na iyong bigay. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay namin nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng Banal na Espiritu na pumupuspos sa sinapupunan ng Mahal na Birhen Maria upang nagdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinapahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ang Mahal na Birhen, Kanyang inang tunay. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayon pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa bundigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco, ang aming Papa, Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na Mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, kanyang maligayang esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po, kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yeso Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. O kay gulo ng mundo, hirap, sakuna at lungkot, kaya't sama-sama tayo manalangin dahil darating na ang Pasko. Panginoon, halina at pumarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa, gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madama ang iyong kagandahang loob.
upang kami magkamit sa kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak. Ngayon, aming ginugunita ang kanyang ina sa pamamagitan din ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Bakit may pag-asa pa? Dahil marami pa rin mga taong mabubuti at mababait. That is our hope. That there are still many generous, kind, and good people. Hindi man natin sila madalas nakikita, di man sila madalas nagpapasikat, pero nandyan sila at lilitaw sila sa oras ng iyong pangangailangan. May napakaganda pong sinabi ang isang santo, si Saint Peter Chrysologus. Sabi niya, "If you're looking for kindness, show kindness. If you want to receive, then give." Kung gusto natin na makaramdam ng kabaitan o kabutihan ng ibang tao, umpisahan muna natin. Baka merong dahilan bakit hindi nagiging mabuti at mabait ang iba sa iyo. Baka merong dahilan bakit walang tumutulong sa iyo. Baka naman ikaw ang problema. Ginagawa mong miserable ang buhay ng iba. Gusto mong makatanggap ng tulong, tumulong ka muna. Gusto mong makaranas ng kabutihan at kabaitan ng iba, maging mabait at mabuti ka muna. Yan nga po ang aking assignment sa inyo. Maging mabait kayo sa mga kaaway niyo. Please, give a gift to your enemy. Please, compliment those people who irritate you. Yung po mga mahihirap, busog sa panahon ng Pasko. Silang number 1 na tinutulungan natin eh. Pero meron pang mga ibang naghihirap at gutom. Yung mga nakaaway natin. Yung mga hindi natin nakasundo. Ano ang utos ng ating Panginoon? To love our neighbor as we love ourselves. Sino ang iyong kapwa? Wala pong exemption dyan. Lahat, lalong-lalo na ang iyong kaaway. Bakit kailangan mong mahalin ang iyong kaaway? Dahil yan ay isa sa mga pinakamahirap na mahalin. Pag minahal mo yan, pag naging mabuti ka dyan, pag naging mabait ka dyan, nakikita ng Panginoon. Ang Diyos ang magbibigay ng pagpapala sa iyo. Ang Diyos ang magpupuno sa iyo. Huwag mong hintayin na ibalik ng kaaway mo yung kabutihan na ipapakita mo sa Kanya. Ang Diyos ang bahala sa iyo. At pag ang Diyos ang nagbigay ng gantimpala at ng grasya, hindi tipid, hindi kakaunti, kung hindi sobra-sobra. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kayo ay basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Maghintay tayo sa Diyos.